everyone! Welcome to my channel. Hello Taurus! Ang ating reading ngayong araw ay para sa zodiac sign ng Taurus. Okay? So guys, gusto ko pong ipakilala ang sarili ko. Ako po ay si Taurus Sag JP, Fortune Whisperer, si Che. Tawagin niyo naman akong Che, okay? So guys, Taurus, mga Taurus dyan, titignan po natin ang inyong energy, no? Ang mensahe ni universe sa inyo, anong mga bagay-bagay na kailangan yung baguhin, kailangan yung i-manifest, kailangan yung i-apply sa buhay ninyo. Titingnan natin kung anong may bibigay na guidance ng universe sa inyo sa pamagitan ng ating tarot card. Okay? Maganda po yung card natin. Ito yung bigay sa akin ng aking pinakamamahal na kaibigan from Hawaii. And gagamit po tayo ng dalawang card. Ang isang card ay itong Angel Whisper card. Okay? So guys, humingi po ako ng inyong kunting suporta. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng channel natin, please do subscribe. And don't forget to click the notification bell, yung all na po dyan para panigurado po pag nag-upload po tayo ng bagong video ay una po kayong notify. Okay, guys? Okay, let us start. Taurus. Okay. Titingnan natin inyong kasaganahan or guidance ng universe. Okay. Okay, let us start. Oh. Wow. Ganda, Wheel of Fortune. Wheel of Fortune nasa baba ng inyong card, guys. Wheel of Fortune. Okay? Okay, let us start. Yun yung unang baraha. The Magician. The Star. Pasensya na ko guys, yung binata ko naglalaro ng PS5. Two Pentacles. Okay. Death. Kasi bukas ay day off namin pareho. Ten of Pentacles. Okay. The Fool. Queen of Wands. Okay. Six of Wands. The Judgment. Last one. Wow. The Ace of Pentacles. Okay. Okay, so titingnan natin ang message ni universe. Anong kahulugan ng mga barahang ito para sa inyong mga Taurus? Okay. So, okay. Let us start. The Fool card. Okay. The Fool card. Alam niyo guys, this is the first and the major arcana, no? Ito ay sumasagisag sa mga bagong simula ng iyong buhay, no? Being open ka to new experiences, no? At nag-represent ito ng bagong journey sa buhay mo na walang limitasyon sa inyong mga potentials or kakayahan sa pag-abot ng lahat ng mga gusto nyo sa buhay ninyo, no? Lahat ng mga minimithi nyo sa inyong buhay, no? May mga tawag dito, may mga gusto kayong maabot, no? So hindi nyo nililimitahan yung potential nyo na makuha lahat-lahat yun, no? Sinasabi din ng full card na ito na sa pakikipagsapalaran, kailangan no, kalkulado nyo yung mga bagay-bagay na kinakaharap nyo
para ma-balance niyo yung ano, yung kung ano man yung, tawag dito, ma-balance niyo yung mga pagsubok na hinaharap niyo 'no. So, kailangan ding na lumabas kayo sa comfort zone niyo 'no, for more growth 'no, at, and for sure and adventure 'no. And ini-encourage ka ng card na ito to trust your instinct 'no, and take a leap of faith 'no. And full card is often seen as a symbol of joy. So symbol ito ng joy guys, lightheartedness, and the willingness to approach life na may pag-iisip na maibago ang buhay mo. So this is the full card 'no. Nagre-represent siya ng new beginning and having faith in the future kumbaga. Okay? Full card. And let's go for the judgment card. Okay? The judgment card. Okay. Itong card na to guys often signifies a time of awakening, no? Or transformation, no? Pagbabago sa inyong buhay, no? Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay papasok sa bagong yugto ng iyong buhay, no? Pagkatapos ng lahat ng mga naranasan mo, lahat ng mga obstacles sa buhay mo, mga na-experience mong sakit, hirap, pasakit, lahat yan guys, no? Papasok ka sa bagong yugto ng buhay mo, no? Pagkatapos ng mga na-experience mo in the past or sa kasalukuyan, no? This card encourages you also na kailangan mo maisasisiyasat, no? Ang sarili mo sa mga desisyon mong nagawa noon, no, mga desisyon at action mong nagawa in the past para kumbaga, hindi na maulit sa pangkasalukuyan or in the future, 'di ba? Parang sinasabi dito na tawag dito na yung past mo kailangan maging isang lesson siya sa'yo na hindi mo na magawang, ibalik or gawin sa pangkasalukuyan para hindi mo na ma-experience yung kung ano man yung naranasan mo dati dahil sa mga desisyon at mga action mo before, okay? The judgment. And okay, Queen of Wands. Queen of Wands, okay? Embodies courage, no? Confidence itong barahang to guys. And nagsisymbolize din ito ng inner strength and ano pa ba? The ability to face challenges with determination, no? Kumbaga kahit na anong pagsubok, challenges sa buhay mo, may determinasyon kang ilaban, no? May determinasyon kang manalo, no? Sa mga kinakaharap mong problema, kinakaharap mong mga struggles sa buhay mo. You have the spirit of determination kumbaga 'no, na mailaban mo at alam mong maipapanalo mo yung lahat ng mga naranasan mo sa buhay mo 'no. And of course, ikaw yung person na sinasabi ng bara na you're not afraid to stand on your own feet 'no, and to make your own decision or choices. Hindi ka takot na, ilabas or ilaban yung kung ano man yung pinaniniwalaan mo, ano man yung mga desisyon mo sa buhay. Pinaglalaban mo na wala kang takot 'no, na isagawa ang sa tingin mong alam mong tama at alam mong nakakabuti sa'yo. Sorry guys, medyo hinihika ako. And, ikaw yung tipo ng tao na willing to stand up for what you believe in, 'no. Kung anong pinaniniwalaan mo, kung yung iba sinasabing, hindi yan ganyan, hindi ganyan, pero ikaw talagang pinaniniwalaan mo kung ano yung gusto mong paniwalaan, pinaniwalaan mo na may paninindigan na kaya mo, na ilaban mo, na, tawag dito, na walang halong, pag-aalinlangan sa mga desisyon mo sa buhay 'no. So 'yan, ikaw yung ikaw yung tipo ng tao sinasabi ng barahan na, may disposition ka and may, positive outlook sa buhay. Queen of Wands, okay? The Fool, the Judgment, and the Wands, okay? And the ano ba? 2
of Pentacles. Yan. Two of Pentacles. Signifies balancing multiple priorities, guys, no? Kailangan marunong kang mag-manage ng mga responsibilities sa buhay mo, whether sa trabaho, sa relationships, or sa personal na buhay mo, no? It also indicate a period of decision making kung saan you need to prioritize and choose o pagpili which path to take, kumbaga, ano. So, tawag dito, ikaw yung nagdedesisyon, no? Kailangan mo ng decision making, no? Kung ano man yung gusto mong gawin sa buhay mo, anong daan or path na gusto mong tahakin sa pagpili ng inyong mga career or mga ambisyon sa buhay. So you have to take a decision para ma-prioritize mo kung anong mga gusto mo sa buhay mo, no? And sa financial context naman, guys, ito ay nagsasabi na kailangan mong magkaroon ng management, no? How to manage your finances, no? Halimbawa sa making budget or dealing with fluctuating income or yung hindi stable na income. So, kailangan marunong kang mag-balance sa lahat-lahat ng bagay, hindi lang sa emotional, hindi lang sa material na bagay, sa finances mo. Kailangan marunong kang mag-balance, no? Na hindi ka makapag-desisyon or gumawa ng mali na hindi makakatulong sa pag-unlad ng iyong kabuhayan. Okay. And, okay. The Star. Okay. The 7th card of the Major Arcana, ang The Star. Okay? Ito, guys, nagsisimbolo ng pag-asa, pagbabago, paniniwala, at positibong pananaw sa buhay, no? Itong The Star. Nagre-representa ito ng time of healing and optimism pagkatapos ng mga paghihirap mo sa buhay, no? Ang Star card, guys, is a beacon of hope, sinasabi nila, and suggesting that the brighter times are ahead and kailangan mo lang i-remain optimistic, no? Even in challenging situation, no? Kumbaga kung may naranasan ka yun nga, kasi sa buhay natin, guys, hindi talaga maiiwasan yung mga problema, no? Yung mga depression, anxiety, ng mga obstacles, ang hirap ng buhay, guys. So, kailangan lang, guys, positibong pananaw lang, no? Na isipin natin lagi na may ginhawa, no? May liwanag na darating. Hindi lang puro kadiliman yung mararamdaman natin sa buhay natin. So, magiging positibo tayo sa buhay, no? Positibo tayo sa pananaw na ang lahat ng bagay ay may hangganan, no? Hindi lang sa kalungkutan, sa kahirapan, talagang may tagumpay po ang bawat isa sa atin. Basta may tamang tamang affirmation lang sa buhay. Yung kumbaga may faith ka, no? May faith ka sa sarili mo, sa universe, kay God na makuha mo yung lahat-lahat, no? Kasi hindi naman pwedeng tawag dito, kung may nararanasan ka, tatahimik ka na lang o wala ka nang gawin, no? So, kailangan gumawa ka rin mismo ng paraan, no? Have faith in yourself, have faith in God, have faith in the universe na everything will, alam mo na, magiging okay ang lahat-lahat, no? Kumbaga yung may parating na triumph, no? Triumph of light over darkness, no? Lagi kong sinasabi yan na may tagumpay talaga, no? May ginhawa, may kinabukasan na maganda sa lahat ng mga nagsisikap at may determination sa buhay. Okay, and let's go for the Magician. The Magician. Wow, guys. The first of the Major Arcana.
ang The Magician, no? Guys, nagsisymbolize ito ng manifestation. You have the ability and power, no? You have the skills and resources to succeed. Ang ganda nitong magician, guys, no? Sa manifestation, guys, no, this card is a strong indicator of the ability to bring desires, no, at sa mga intentions nyo, no, into physical world, no? Tapos, may ability kayo, guys, to, having the strength and ability, no, to make things happen, kumbaga, no? Magician, kumbaga, you can do magic. Kumbaga, magician, meaning, nagagawa mo kung ano man yung mga decision mo sa buhay, mga minimiting mo sa buhay. Talagang mayroon kayong strength and kumbaga ay abilidad, no? Na ang lahat ng mga pinapangarap nyo ay magkakatotoo. The Magician. Okay? Yan. Magician. And the Death. Okay, death. Alam nyo, guys, ang death, hindi siya ibig sabihin ng death na, tawag dito, hindi siya yung ibig sabihin na death na talagang death na kamatayan, no? Ito ay ibig sabihin ng death ay may pagbabago, may nawala, at may pagbabago na darating, no? Kumbaga ay yung death ng kamatayan ng mga nakaraan, no? Kamatayan ng mga sakit, mga hirap, no, naranasan ninyo. That is about significant changes, no, sa buhay mo. So, one thing ends and another begins, kumbaga, no? May natatapos, may nagsisimula, kumbaga ganon, no? So, maganda ang death, guys. So, ibig sabihin nito, sa lahat ng mga naranasan yung hirap dito, no, mga pasakit, problema, no, sa buhay, pumasok yung death. So, ibig sabihin ng death, may kamatayan yung lahat ng mga hirap natin, lahat ng mga pagpighati sa buhay ninyo, may katapusan. So, may bagong darating, may bagong journey, no? May bagong pag-asa, may bagong buhay, no? May bagong sikat ng araw, kumbaga, darating sa inyong buhay. Ganda. Ganda ng inyong card, guys. And, okay. Ten of Pentacles. Ten of Pentacles, guys. Wow. Ten of Pentacles. Kapirahan, kasalapian, abundance, no? Long-term commitment sa family, no? Stability na sense of security, itong Ten of Pentacles, yeah. May security sa relationship, no? Sa financial, no? It can indicate a relationship that is built on a solid foundation and has the potential for lasting happiness and legacy. Okay? So, hindi lang siya, guys, sa kapirahan, maging sa personal na buhay, sa emotion, sa pagmamahalan ng isang pamilya or ng couple, no? Ten of Pentacles, long-term wealth, kumbaga inheritance, no? Or financial security na parating sa inyo, guys. Basta talaga, lang, guys, have faith lang, no? Malampasan yung lahat ng buhay. Kasi sa barahan nyo, guys, lumabas si death. So, ibig sabihin, tapos na. Tapos na yung mga sakit, no? Sana yun si death. Tapos na yung mga hirap nyo sa buhay, no? Dumating na siya, Ibig sabihin, nawala na, tapos na, katapusan na, and may bagong parating, no? New beginning. Ito yung Ten of Pentacles, no? Masaya ang buhay. Okay? And the last one is your Ace of Pentacles. Wow. Okay. New financial opportunity. No? May potential kayo, may kakayahan kayo na gumawa, no, ng inyong success.
build your own wealth and success. And no, hindi lang sa kapirahan, maging sa relationships, no? May bagong tawag dito, may mga positive outlook kayo sa buhay, in your financial future, no? Ang inyong magandang pananaw sa inyong kinaharap, sa inyong pananalapi, no? Ito yung Ace of Pentacles. So, bawat ibig sabihin ng card niyo guys, bawat hirap, no? Pasakit, yan guys, may premium sa inyo si universe, no? Basta alam nyo lang guys yung yung kahulugan ng pagiging isang positibong tao, no? Kahulugan na itanggap nyo, kahulugan na marunong kayong tumanggap ng kung anong meron kayo, no? Pasalamatan, maging grateful kayo sa lahat ng mga natanggap ninyo, or kahit na mas mahirap, nahihirapan kayo, maging grateful pa rin kayo guys kay Lord, kasi everything, no, lahat yan guys may plano, lahat yan may mga pagpapala. Basta have faith in Him and have faith in the universe, no? Trust your instinct, no? Believe in yourself that everything will be okay. Okay, guys? So, yan. Yan ang card ng inyong magandang card ng inyong minsay, guys, ni universe sa inyo, mga Taurus. Ayan, good luck. So, yung maganda yung surpresa ni universe sa inyo pagkatapos ng inyong mga pighati sa buhay, no? Pagkatapos ng mga dirananas yung hirap, ang ending, meron kayong pag-asa, no? Have faith, follow your instinct, no? Ayan. Okay. So, good luck, Taurus. No, kailangan maging lang, matatag lang sa buhay, okay? And last na last, pumunot tayo ng inyong card, kung ano sasabihin ng inyong angels. Taurus. Okay. Good luck sa inyong week na ito. Sa inyong positibong pananaw sa buhay. Kailangan i-maintain nyo yan. Huwag maging huwag maging tawag dito, huwag maging negatibo. No, lahat kailangan maging kayo, positibo kayo guys sa buhay. Okay? Laging positive lang. Kahit sa tingin nyo hindi nyo na kaya, positive lang. Have faith lang, okay? So, pipili tayo ng isang card. Your last card. Okay. Yan. Okay. Ano sabihin? Okay. 1818. Okay? Optimism. Successful manifestation of your abundance is near. Ayan guys, ha? Higher levels of optimism are needed as new abundant beginnings are on the horizon. Brighter days always come after the darkest of nights. Woo! Gamay yung reading natin dito guys. Kanina, ganito. Ayan no. Yung mga successful manifestation daw, abundance ay malapit na, is near. Higher levels of optimism are needed as new abundant beginnings are on the horizon. Brighter days always come after the darkest of nights. Ayan, o, di ba? Kahit yung card dito guys, nagsasabi na, sinabi ng angels na yung message kanina ng universe, ng tarot card ninyo, ito rin yung message ng angels na inyo. Ganda ha? And positive, no? So, yung affirmation na kailangan nyo lang gamitin, i-apply sa buhay nyo ay, everything is in perfect order as I enter into this next chapter of my journey and connect to the abundance that is near. Oh, diba guys? Tamang-tama sa reading natin kanina, no? Ang ganda, super. Ayan. So, good luck guys. Good luck mga Taurus. Ayan, yung sinasabi ng angels sa inyo ha. Have faith lang kasi yung successful manifestation daw malapit na. Ayan na yung sinasabi ng card nyo. At kanina yung reading natin. Ayan. So, good luck Taurus. Hi. Okay. See you soon and have a nice day. Thank you. Thank you. Bye. Don't forget to subscribe. Take care. God bless.